Matagal nang palaisipan sa sandataang lakas ng Pilipinas kung paano agad nalalaman ng China ang mga isinasagawang rotational and resupply mission sa West Philippine Sea. Pero nasagot ito at nakumpirma ang kanilang hinala kasunod ng pagkakahuli sa 5 umano'y Chinese spy nitong January 24 at 25 na sangkot sa pagsasagawa ng Intelligence Surveillance and Reconnaissance Operation o ISR sa mga naval stations sa Palawan. Kung real time po yun, alam nila kung saan yung mga barko natin, alam nila kung anong oras umalis. Kaya nga po pala, no, we were wondering at first, a few years back, kung bakit tuwing nagre-resupply mission tayo, pag alis pa lang nung barko natin, alam na nila. No? So we found out that from the very start, ay namomonitor na pala nila. Real-time at 24/7 ang ibinabato na impormasyon na nakukuha ng mga Chinese sa pamamagitan ng mga military-grade surveillance camera na high resolution, solar-powered, Wi-Fi equipped at may night vision capability. Hindi lamang isa kundi marami pang CCTV ang natuklasan na inilagay sa Hulugan Bay sa Palawan kung saan nandoon ang Naval Detachment ng Philippine Navy. At maging sa Buliluyan Port na karaniwang jump-off ng PCG kapag nagkakaroon ng RORE mission. Ayon sa AFP, 2023 pa lamang, minamanmanan na nila ang mga ito. From the very start, ay namomonitor na pala nila. So we did not just find this one CCTV. Marami pa hong nakalagay. No? Meron kaming nakita at least 4 pa na mga CCTV na nakakalat po dun sa Ulugan Bay. No? So of course, we were alarmed by this. Kaya't as early as 2023, 2024 ay talagang nagmamanman na po tayo dyan. Maging sa Maynila at Subic, naglagay din sila ng CCTV camera. Pero hindi pa tukoy kung saan eksaktong ipinapadala ang mga nakukuhang video. Sa tulong ng intelligence operation ng Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation na suportado ng extrajudicial confession ng mga saksi kung saan pumupunta ang mga nahuling sospek. Nahuli ang 5 sospek sa Naiya, Binondo, Intramuros at Dumaguete. May kaugnayan din umano ang mga nahuling dayuhan sa grupo ni Deng na nahuli noong January 17. This is perhaps just the tip of the iceberg. Marami pa ho tayong pwedeng mahuli na mga ganitong activities, no? And we are in the process of also building up the intelligence against this. Sa video na nakuha ng National Bureau of Investigation na may petsang November 2, makikitang nagpapalipad ng drone ang mga Chinese at kinukuhanan ng video ang mga barko ng PCG at Philippine Navy na nakahimpil sa Palawan. Kabilang sa mga minamanmanan nila sa Palawan ang Naval Detachment Oyster Bay sa Puerto Princesa, Coast Guard Station, Antonio Bautista Air Base, Del Pilar Naval Base at Dockyard ng Philippine Navy. Naglagay po sila ng CCTV camera, a high-resolution solar-powered camera na nakapokus po sa ating dagat kung saan dumadaan yung mga barko natin papunta sa West Philippine Sea at bumabalik. So monitored po. Kaya napansin nyo po siguro, magdadala pa lang ng food supply ang ating mga barko, may nakaabang na dun. However, this group was seen frequenting Ulugan Bay, Puerto Princesa, and they were conducting aerial surveillance and reconnaissance, collecting imagery intelligence on the Naval Detachment Oyster Bay or NDOB in Barangay Bahili. This detachment is part of the Philippine Navy's Naval Forces West or NAV4 West and is strategically positioned near the South China Sea. Samantala, kahapon January 31, binasahan na ng sakdal si Deng Yuanqing at 2 Pilipino na kasama nito na nahuli ng NBI at AFP noong January 17 sa Makati City dahil din sa pang-eespiya sa mga mahahalagang infrastruktura sa bansa. Not guilty plea ang kanilang inihain sa korte. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.